we do not follow the Lord na hindi natin alam kung paano natin siya susundin. Definitely, meron kung ano rin ang ministry niyo. Kung hindi niyo alam, you say, hindi ko po alam. I need to be guided. Lalo na kayong hindi taga-Tatalon. Everyone must have the desire and heart. Now, why am I this way? Matagal niyo na akong pastor. Kung hindi niyo pa alam ang role niyo dito, hindi kayo lumalag. I need everyone to grow, increase, and more and more. Through the years, dapat naliliwanag na ninyo kung ano ang pinaka-effective na daloy ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Bawat isa. Because we are a building. Yung posting yan, kahit nasa gitna at istorbo, alam niya ang lugar niya. Tama ba? Okay. Nandyan lang siya. Walang makapapalit sa kanya dyan. Kahit ayaw ko, hindi pwedeng umalis. Naintindihan niyo ba yan? Maraming bagay dito sa building na ito ang pwede magrepresenta sa kung ano dapat ang ginagawa natin sa gawain. Call themselves church. Pero sa totoo lang, hindi. Why? Kasi hindi alam ng members kung anong role nila. Miyembro lang. Tama? Ako, ang aking katawan, maraming miyembro. Pero ang mga miyembro ng katawan ko, mayroong sariling lugar. At alam ng miyembro ng katawan ko kung saan sila nakalugar. Tama? Okay. Kung halimbawa, ang kidney ko, ang gusto niyang pwesto ay sa ulo, ano mangyayari sa sarili ko? Tama? Pero ang kidney ko, settle siya sa kung ano nasaan siya. Correct? Halimbawa, kung ang abdo mo, gusto nasa utak at hindi yun. Pero maraming Kristiyano, maraming members ng church, hindi nila alam kung saan sila. Lahat pupunta sa langit, pero hindi alam kung anong role dito. Yun ang tinuturo natin sa lahat. Marami tayong marirealize ngayon, itong workshop na ito. Kaya, we will have to go back to God's Word. Okay? I-determine na ninyo kung ano ang inyong talagang role. Kasi kayo lang makakapagsabi niyan, ano ang biyaya ng Panginoon sa iyo.